So yung negosyo idea po natin ngayon mga katipid tips ay gagawa po tayo ng crispy fried chicken. At sabi po ng iba na nakakita na nito ala KFC daw po. Kasi tingnan nyo naman mga katipid tips. Pakaganda po ng pinakang coating po natin. Syempre meron tayo ditong secret or yung pinakang tips po natin kung paano po natin ito gagawin. At meron din po tayo ditong masarap na gravy na babagay po dito. Okay, so kung pang negosyo, meron din po tayong costing. Tara, umpisahan na po natin. So yung una, yung karne na gagamitin po natin. So, chicken yung gagamitin po natin at kahit anong parte po ng chicken, pwede po natin gamitin. Pwedeng leeg, pwedeng pecho, pwedeng pakpak. Kasi yung pinakamahalaga po dito ay kung paano siya gagawin at yung pinakang ingredients po natin at yung sekreto po natin kung paano po mas malutong yung ating pong fried chicken. So, ako, purong drumstick po yung gagamitin ko kasi ito po yung meron na po dito sa bahay. Nahugasan ko na din po ito and then nilagyan ko na po ng tusok-tusok kasi para sigurado po kapag naluto itong ating drumstick, wala pong dugo-dugo. So ito, timplahan na po natin. Pinahin natin ang isang buo ng bawang. So mas maganda na pitpitin po natin ito para nasang lasa. So pwede rin natin isama yung balat, pamintang durog. Tapos dito, kahit ano naman pong pangpalasa ay pwede po natin gamitin. So ako walang chicken powder, kaya magic sarap yung ilalagay po natin. At bukod po dyan, maglalagay din po ako ng rock salt. So, pwede rin naman nating tsansyahin yung pampalasa po natin kasi depende po yan sa dami ng chicken po natin. And then, kalamansi, maglalagay tayo kasi ito yung tatanggal lansa dun sa atin pong chicken at syempre magpapasarap din. Tapos, yung pinakang balat, iiwanan na natin dyan. So, ang tatanggalin lamang po natin ay yung pinakang buto. Kaya yung inyo pong kalamansi, bago po hiwain, kailangan ay hugas na. And then, maglalagay po tayo dito ng tubig. So, yung dami ng tubig, nakadepende pa rin po sa dami ng manok po natin. Basta ang mahalaga po doon, nakalubog yung pinakang chicken po natin. So, dito sa 1,200 grams ng ating chicken, naglagay po ako ng 500 grams ng tubig. So, sa pinakang asin po natin, talagang nagdagdag po ako dito. Kasi, maglalagay nga tayo ng tubig. So, posibleng tumabang yung ating pong chicken. Kaya, yung salt natin is medyo madami. So, kung itatanong nyo, bakit naglalagay pa ng tubig? Para yung ating chicken, hindi siya dry, 'di ba? Yung ma-juicy, yung parang sa Chicken Joy, gano'n. And then, imamarinate po natin to at least 30 minutes. So, pwede rin naman po 24 hours, so nakadepende. Kung nagmamadali tayo, 30 minutes, pwede na po yun. So, kapag nahalo na po natin ng mabuti, ngayon, takpan lamang po natin. Ayan, magluluto na po tayo ng gravy na gagamitin po natin. Una, gagamit tayo dito ng margarine. Daming margarine, mas masarap. Okay, so i-melt lang natin. So, dito pwedeng gamitin natin yung margarine na nabibili sa palengke, yung kilo-kilo para mas mura. So, kapag tunaw na, pwede na po nating ilagay yung atin pong harina. Pwedeng sabayan na po natin ang halo para maiwasan po yung buo-buo. Kapag okay na yung ating flour, isunod na din po natin ang tubig, sabayan po natin ang halo para maiwasan din po ang maraming buo-buo. So ito, iintayin na po natin kumulo and then hahalu-haluin din po natin ito para hindi po tumining yung ating pong harina sa ilalim. Okay, so kapag kulong-kulo na, maglagay tayo dyan ng paminta. And then, para sa pampakulay at konting lasa ng alat, maglalagay tayo ng toyo. Pwede rin naman po ang liquid seasoning. Yung last na pampalasa po natin, maglalagay po tayo ng beef cubes. So ngayon, hahaluin lamang po natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw lang po yung ating beef cubes. After 8 to 10 minutes, okay na po kaagad itong ating pong gravy. So kung napapansin nyo, medyo may pagkalabnaw po ito. Pero kapag lumamig na po yan, medyo lalapot na po yan. Kapag okay na, nakuluan na po ulit ito, pwede na po nating patayin yung apoy po natin at gagawa po muna tayo ng pinakang breading mix po natin. Okay, so gumamit lang tayo ng planggana para mas madaling maghalo. So gagamit tayo ng 800 grams ng harina. So ito yung tinatawag na third class. So kahit anong harina, pwede po natin gamitin. Tapos, 200 grams ng cornstarch. So, sa pampalasa natin, kahit ano ay pwede po ulit natin gamitin. Dahil wala po ang chicken powder, magic sarap po ulit yung ilalagay po natin. And then, maglalagay din po tayo dyan ng iodized salt, 1 teaspoon.
paminta. So, mas better, durog na durog. So, eto na, yung pinakang sekreto natin sa ating crispy fried chicken. Para mas maganda din po yung pinakang coating ng ating pong crispy fried chicken. So, maglalagay tayo ng baking soda. Baking soda po mga katipid tips ha, hindi po baking powder. So, dito, kailangan malinis yung ating kamay o kaya naman ay mag-gloves po tayo kasi ito po ay hahaluin po natin ng mabuti kasi gawa po ng ating baking soda. After po natin na mahalo po ito ng mabuti, ngayon magpapainit na po tayo ng ating pong mantika kasi ito po ay pwede na. Kaya na po natin yung ating apoy. At yung pinakang mantika po natin ha, mas better po na mas madami. Para mas maganda po yung pinakang luto ng ating pong chicken. So ngayon, dahil naka-ready na, pwede na tayo mag-start ng ating pong pagluluto. Ang bango nito mga katipid tips. Oh. Okay, so ngayon, ilalagay na po natin yung ating chicken dito po sa ating breading mix na ginawa. So ito pinaka-breading mix natin, medyo madami po yan. Pero halimbawa naman, kung talagang nasa actual na tayo, pwede po nating hatiin. And then, dagdag lamang tayo ng dagdag kapag tingin po natin, kaunti na po yung ating pong flour. So kapag inilagay natin yung ating chicken, medyo ipagpag lamang po natin para yung pinakang water ay hindi po makasama. Ang bangong mga katipid tips, nakakagutom. So, maglagay muna ako ng 6 pieces. Ito ha, pwede kayong mag-gloves. So, ako hindi na po ako mag-gloves kasi naghugas ng ating pong kamay. So, babalutan lamang po natin ang breading mix na ginawa po natin yung ating chicken. And then, ilagay po natin dito sa isang strainer. Pagpag lamang natin. Pagkatapos, edediretso po natin dito sa tubig. So, ito tubig na tubig lamang po ha. Wala pong halong pangpalasa. Plain na water lamang po ito. 5 to 10 minutes, pwedeng iwanan po natin dyan. 5 minutes, naibabad po natin dito sa tubig. Kung napapansin nyo, parang hindi humiwala yung flour natin dun sa chicken po natin kahit ibinabad natin sa tubig. So, after po nito, ilagay na po natin dito sa atin po ulit na flour. So ngayon, tatabunan lamang po natin yan. And then, yan, lalagyan lang natin ng flour. And then, gantuhin lamang po natin. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong itsura nito. Pero hindi naman po masyadong diin ha. Konti-konti lamang po. Ikot-ikutin lamang po natin. Kaya mas maganda po kung sa langgana tayo magko-coat dito and then mas madami po yung pinakang flour. Kasi hindi naman po masasayang yung harina po natin. Kasi pwede pa po natin ulit yan magamit sa susunod. Ikot-ikot lang, ikot-ikutin lang natin, katulad po nito. So after ilang minuto, tingnan nyo mga katipid tips yung itsura ng ating pong chicken. Napakaganda mga katipid tips. So ito yung magpapaganda dun sa ating pong fried chicken. Ang ganda ng pinakang balat, di ba? Parang yung sa tupa. Basta sundan nyo lamang po yung procedure, ingredients na inilagay po natin. So sigurado, ganito din po yung kalalabasan po ng inyong chicken. Wala tayong tinagong ingredients dito. Step by step po natin itong ginawa. Ngayon, iikot-ikot ko na po ito lahat para sabay-sabay na po nating isasalang sa ating pong mantika. Kailangan, mainit na po yung oil natin bago po natin ilagay. Kung sa tingin ninyo hindi pa ganun kalutong yung ating breading mix, so wag po nating babaligtarin. Bango! So yung paglalagay po natin dito sa plain na tubig, yung pagbababad po natin, mahalaga po yon para mas maganda po yung kapit ng pinakang flour po natin dun sa chicken po natin. So ibabad muna natin dyan habang niluluto po natin yon. Tapos yung pinakang harina po natin, kapag madami na po yan na parang buo-buo, satsalain po natin. Para mas maganda pa rin yung pinakang kapit dun sa ating pong chicken. Tatanggalin lamang po natin yung buo-buo. So, luto na yung ating chicken. Okay, so diba mga katipid to? Ang ganda ng pagkakaluto. Kita ba? Lutuin ko lamang po ito and then magbabalik po tayo.
So, ganun lamang kung kabilis gawain yung ating pong fried chicken. So, kung gagawin natin itong pang negosyo, pwede tayo mag-only gravy kasi mura lamang po yung pinakampuhunan po natin dito. Okay? Kung mahihilig tayo magluto, pwede natin itong gawing extra income. Pwede nating ipa-food bundle package. O kaya naman, yung fried chicken, kanto style, yung display lang natin doon sa ating strainer. O kaya naman meron tayong stante. So, napakaganda nito pong ating Chicken Joy. Ang gandang i-display and then ang gandang ilagay sa mga lalagyan. Kasi ang ganda ng pinakang coating po talaga ng ating chicken. So ngayon, tikman na po natin ito. Ma-share ko sa inyo kung ano po yung pinakang lasa. Baka naman kasi mamaya maganda lang yung coating, yung lasa naman po pala tabi niya. So ayan. So di po, Wow. ang ating chicken. Tikman na natin. Oh my God! Wow! Mm. Kung mapapansin nyo, yung ating talagang chicken, hindi siya dry. Talagang napaka-juicy nito mga katipid tips. So, sundan nyo lamang po yung pinakang proseso kung paano po natin to ginawa. Naku, mapa-perfect nyo din po ang crispy fried chicken na tulad po nito. So, overall mga katipid tips, kahit simpleng ingredients lang yung inilagay po natin ito, pero napakasarap po nito mga katipid tips. At yung gravy po natin, nako, bagay na bagay po dito. Pinakang coating din po ng ating chicken, napakalutong po nito. So, bagay na bagay po ito ngayon darating ang Pasko, bagong taon, o kaya naman kahit anong okasyon, nako, pwede po natin itong ihanda. Ngayon, sa magtatanong, Ate Tipid Tips, gusto ko siyang gawing extra income. Magkano naman po yung magiging puhunan? So, ngayon, bigyan ko po kayo ng mabilis ang costing po natin dito. Wow. So, yung costing na gagawain po natin, costing pa rin po yun dito sa lugar po namin at depende po yun sa laki ng chicken na gagamitin po natin. So, ito estimate sa ginamit ko. So, yung chicken po natin dito, malalaki po talaga ito. Kaya satisfied yung makakakain po nito. So, umpisahan po natin sa atin pong breading mix. Flour po natin at cornstarch pagsamahin na kasi same lamang po yung pinakang presyo, 60 pesos. Paminta at baking soda, 5 pesos. Magic sarap at saka yung ating asin pagsamahin na 11 pesos. Kaya ang total po lahat ay 76 pesos. Ngayon, hindi po natin lahat nagamit yon kasi ang dami-dami. So, eto pa po yung natira. Estimate 3 to 4 kilos yung mapapaggamitan po natin ito. Pero sabihin na lamang po natin na 3 kilos. So, yung 76, i-divide po natin sa 3 at ang kalalabasan po ng 25.33 po yung pinakang puhunan po natin sa ikinoting po natin dito. At ngayon, ang tuusin naman po natin yung ating pong gravy. Margarine, 20 pesos. Flour at paminta, 4 pesos. Beef cubes, 2, 14 pesos. Toyo at tubig, 5 pesos. Kaya ang total po lahat ng ingredients po natin sa ating gravy, 43 pesos lamang po ito mga katipid tips. So, nakadepende na sa atin. So, ang pinakang puhunan lamang po nito ay 43 pesos. Talagang only ang magaganap doon sa ating pong Chicken Joy. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating pong chicken. So, sa SM Supermarket ko po ito nabili at nagkakahalaga na 168 lamang po per kilo. Ngayon, ito po ay 1,200 grams mahigit at nagkakahalaga po ng 214 pesos. Sa pambalasa po natin, paminta at asin, sabihin na po natin na 5 pesos. Magic sarap, 10 pesos. Kalamansi, 10 pesos. Sa bawang po natin, 6 pesos. Kaya ang total po ay 245 pesos. Ngayon, i-plus na po natin dito yung pinakang breading mix po natin, 25.33. Sa gravy po natin, i-plus na po natin to lahat. Okay? Para only yung ating pong gravy, 43 pesos. Ngayon, sa oil po natin, sabihin na po natin na 50 pesos para meron pa tayong pag-a-adjustan. So, although yung madami pa yung natira nating oil, so magagamit pa po natin yan. Basta hindi lamang po ganong iitim yung pinakang oil po natin. So, pwede pa po natin yung magamit. Okay? And then, sa gas at labor po natin, nung niluto po natin itong 1 kilong mahigit, so sabihin na po natin na 80 pesos. Kaya ang total po ay 443.33 yung pinakampuhunan po natin dito. So, i-divide po natin sa 12 pieces na nagawa po natin at ang kalalabasan po ng 36.94 po yung pinakampuhunan po sa ating fried chicken. So, kasama na po doon yung only gravy po natin. So, dito, napakalaki po nung ating Chicken Joy. Kaya medyo mahal po talaga yung chicken po natin. So, nakadepende po yun sa
sa size ng chicken po natin, yung magiging presyo po natin. So, syempre, mas maliit, mas mura. Okay, so ito pwede ko pong presyohan ng 50 pesos. At kapag minus po yung pinakang puhunan, posible pa po tayong tumubo ng 13.06 po kada isang drumstick. Ngayon, i-times 12 po natin para meron lamang po tayong idea. At ang kalalabasan po nun, 156 pesos po yung posible po natin tubuin kung mapapaubos po natin to. So, dito, mas lalaki pa po yung posible po nating tubuin kapag ilang-ilang kilo na po yung nabebenta po natin. So, dito, kung maaalagaan natin at magiging consistent po tayo, hindi po imposible na kumita po tayo sa crispy fried chicken kasi ang sarap po nito at ang ganda po ng pagkakaluto. Sana bago po ulit nagtapos yung pinaka-video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo or panghanda po natin ngayong darating po ang Kapaskuhan. So, kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. Bye!